Mas pinaganda palalo mga boss ni Grayson Allen itong kanyang katawan at ngayon batak na. Sa Phoenix Suns, hindi si Bradley Beal ang pangatlong magaling na manlalaro kundi itong si Grayson Allen. Bali, pang-apat lamang si Bradley Beal. Una si Devin Booker, pangalawa si Kevin Durant. Kinaiinisan ng mga NBA fans itong si Grayson Allen. So balat ngayon sa Phoenix Suns, mahal na mahal siya ng mga fans doon dahil syempre yung kalaban ng Phoenix Suns ang nagdudusa sa kagalingan nitong si Grayson Allen. Noong last season, si Grayson Allen ay nagkaroon ng 95 turnovers mga boss. Mas kakaunti yan kumpara kay Kevin Durant na mayroong 244, kay Devin Booker 178, kay Bradley Beal 131. Despite yan sa pagkakaroon ng second most playing time sa Phoenix Suns, pangalawa kay Kevin Durant. Tinitingala na sharpshooter sa Phoenix Suns at nag-a-average pa ng 3 assists per game at yung kanyang ball handling ay naging maganda pa. Sa depensa naman siya ay kumakamada ng 0.9 steals bawat laro. Kayang makitang batak na batak itong si Grayson Allen, ito'y nagpapatunay lamang na handa pa siyang dalhin ang kanyang performance at ang kanyang numerong kinakamada to the next level. Mapahanggang sa ngayon mga boss ay tila naninibago pa rin ang karamihan na iba na ang sinusuot ng mga practice apparel at mga uniform nitong si Klay Thompson. Ngayon nga mga boss ay nagpa-practice ulit itong si Klay Thompson at gamit niya na ang practice apparel ng Dallas Mavericks. Marami ang nalulungkot pero sa kabilang banda mayroon ding masaya dahil mayroon siyang panibagong yugto sa kanyang NBA career at masaya siya sa kanyang ginagawa ngayon. Ayon pa nga sa kanyang former head coach na si Coach Steve Kerr ay sa nangaraw makamove on na si Klay Thompson at bumuti na ang kanyang pakiramdam, especially yung kanyang mental health sa kadahilanang hindi siya nagkaroon ng magandang performance sa Golden State Warriors sa kanyang huling laban. Ayon sa Dallas Mavericks naman, handa na si Klay Thompson na ibigay ang kanyang natitirang gasolina sa kanyang tangke upang tulungan ang mga ito na makabalik muli sa NBA Finals. Samantala mga boss, sa pagpapakawala ng Clippers kay Paul George, ito'y nagbukas ng mas mataas na playing time kay Kawhi Leonard at nabawasan yung kanilang load management. Ibig sabihin nito ay hindi na magkakaroon ng pahinga si Kawhi Leonard at magagawa niya na kung ano ang kanyang gusto. Gayong wala na rin ho si Russell Westbrook at silang dalawa na lang ni James Harden. Gayon pa man mga boss, ayon kay Kawhi Leonard, hindi naman daw mahirap para sa kanya ang pag-alis ni Paul George sa Clippers at hindi niya tinitingala si Paul George na sumagip sa kanya sa kanyang kalagayan sa Clippers. Masaya nga siya kung saan magagawa niya na kung ano ang kanyang gusto. Matarandaan na mas pinaboran nga ho mga boss ng LA Clippers itong si Kawhi kumpara kay Paul George. Hindi nila ito binigyan ng kanyang gustong extension kung saan sila'y nakafocus kay Kawhi. So yan lang muna sa ngayon ang ating mga NBA updates. Maraming salamat po sa panonood.